Hello. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Vesper and happy Sabbath. Ayan, para po sa ating pagsisimula, ating pong awitin ang Draw Me Near. Para po sa ating pagsisimula, ating pong awitin ang Worthy, Worthy is the Lamb. Tayo pong lahat ay magsitayo.
Tayo po'y lumuhod po para sa ating panalangin. Udakila at mapala naming Diyos, sa gabing ito, Panginoon, ay pong binabalik ang papuri at pasalamat sapagkat patuloy niyo po kaming iningatan sa buong nakalipas na isang linggo, Panginoon, na ay pong naranasan ang iyong pag-iingat at lalo tigit, Panginoon, ay pong pinapasalamatan ang mga pagpapala na aming natanggap sa araw-araw. Sa mga oras ito, Panginoon, kaya po'y narito sa iyong bahay sambahan upang kami po ay magpuri sa inyo at patuloy po na ay pong hiniling na inyo po kaming palakasin sa aming pananampalataya at ingatan niyo po ang aming mga kapatid na papunta pa lamang sa iyong bahay sambahan. Ay pong hiniling, Panginoon, ang magsasalita ngayong gabi, inyo po siyang pagkalooban ng katalinuhan upang ay pong maunawaan ang kanyang pong sasabihin, Panginoon. Ay pong hiniling na buti sa amin ay inyo pong patawarin sa aming nagawang pagkukulang at pagkasala. Maraming salamat, Panginoon, sa kasiguruhan na patuloy niyong dinig ng aming dalangin. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. So mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. God is good all the time. Ngayon po ang aking bahagi ay ipakilala ang mga pagkasunod-sunod po ng ating worship ngayong gabi. Tayo po ay pinangunahan ni Sister Alyssa Mascardo at ang ating opening song ay Worthy, Worthy is the Lamb. Sinundan naman po ito ng opening prayer ni Brother Jimmy Salazar Jr. at presider po ng iyong lingkod. Pagkatapos ko po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Una po ang mensahe ng awit ng mga kabataan at mensahe ng Panginoon na dadalhin naman po ng ating kapatid na si Brother Albino Mascardo. At ang ating worship po ngayong gabi ay magpapatuloy po ayon po sa aking nabanggit. Atin na pong isunod ang special song po ng ating mga kabataan.
Gandang gabi mga kapatid, happy Sabat. Purihin ang Diyos na tayo ay patuloy din na namumuhay na maging tuloy-tuloy ang ating panampalataya. Continuation ito yung ating parang crusade, revival, reformation, Elderone. Ganda ito. Ngayong gabi ay napakaganda po ang isang awitin na ating napakinggan sa mensahe ng awit ay sapat na po para tayo ay maging masigasig na manampalataya, na sana ang ating mga kabataan ay matraining din sila nga magkaroon ng grupo. Alam niyo mga kapatid, doon sa mangingisda, nag-training din ako ng mga lalaki doon, yung tinatawag ng sardonyx. Meron akong kumpos nga awit nga 4 na ituro ko rin doon sa kanila at nabuo. Maganda po ang kanilang grupo. Sardonyx ang pangalan. Hinihikayat ko sila nga mag-visit dito sa atin. At yung iglesia ng mangingisda mga kapatid, 2 ang grupo nila. Merong women's, meron din sa lalaki. Meron din sa mga kabataan. Kaya pag sila ay i-invite, halimbawa mag-invite natin sila sa atin mag-awit, specific mo kung sino ang invite natin, yung grupo ba ng mga lalaki o mga kabataan ba o sa mga women's ba. Masipag sila mag-practice mga kapatid. Masipag. Ang nakaganda doon pag during practice nila ay silang lahat ay participate. Oo. Ang kanilang mga halimbawa nag-schedule yung kanilang mga asawa, yung women's, support din ang mga lalaki. Oh. Nagdala sila ang nag-asikaso para sa merienda. Oh. At sa pag practice din ang grupo ng mga lalaki, ang mga babae din support. Ang mga kabataan support din ang mga magulang. So, ganun po. Katindi. Kaya sila ay ang akala ko nung nagsamba ako ng hapon sa kanila kasi natawag nila ako na mag-practice daw. Pagdating ko doon, ang dami siya. Kung dito ka sa umaga, punong-puno ito, yung mga membro dito. Nagdami. Bakit po? Kasi yun ang nakakatulong sa kanila sa pag-improve sa kanilang panampalataya. Anyway mga kapatid, sa gabing ito, nais kong i-remind ang history ng ating denomination. Ang history ng ating denomination ay nagsimula noong 1840s. Nagsimula noong 1840s. At ang Biblia, binag-studyhan bago sila mag-study yung ating mga pioneers. Sila po ay matinding mag-pray. Pinipray nila kung paano pag-aralan ang Biblia. Kaya noong sila ay nagbasa at doon nakita nila ang vision, analyze. At sa 1844, ayan ang tinatawag nga sila ay nabigo nung time na yon. Din sa 1852, na-open muli ang pintuan sa katotohanan. Na-open muli. Din sa 1850s, doon na nagsimula yung tinatawag na publishing department. Sa 1850s. At ang mga
Adventist, katulad nila ni James White, yung ating mga pioneers noong unang mga panahon, sila ay nagsisikap kung paano ma-distribute ang katotohanan. Sila ay nagsisikap. At ang pinakadabis dito mga kapatid, sila po ay nagsunod simula noong panahon ni Apostol Paul. Nagiging ginawa nila nga ang mga publication ay meron nagfinance kanila. Finance sila. So gawa sila ng mga pamphlets. Kaunti lang yung Great Controversy noong unang mga panahon, yung mga nakikita at vision ni Sister Ellen White at yung nabasa nila sa Biblia ay sinusulat. Doon nagsimula po ang pagpakalat sa balaang kasulatan, sa katotohanan. Kaya importante pala, kung tayo ay mag-aral sa salita ng Panginoon, kinakailangan tayong concentrate sa pag-aaral at panalangin sa Panginoon. Tayo yumuko mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa katotohanan na nagsimula noong 1840s hanggang sa kabiguan sa kanilang ang akala nila ikaw ay babalik. At noong 1844 naging na bigo sila sa kanilang panukala na ikaw ay babalik. At nabuksan muli ang katotohanan. Hanggang ngayon kami po ay mayroong pag-asa sa aming patuloy na pagkikibakas panampalataya at pag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya kami po ay nakiusap sa inyo na inyo pong ipagkaloob ang banal na Espiritu upang kami ay makaintindi sa lahat ng inyong sasabihin. Salamat sa kabutihan niyo sa amin. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa 1852 mga kapatid, and 1849 hanggang sa 1854, ang Adventist periodicals, yung lahat ng mga nakasulat, sila po ay nagiging nag-distribute sa mga pamphlets. Kaya, the first literature in the language of other than English appeared, ito ay tinatranslate sa iba't ibang lingwahe. Nag-una doon mga kapatid ang translation from English, pinuntahan nila ang German, France, at ang ibang mga, lahat ng mga ibang mga countries ay nakadistribute din at nauna sila tumanggap sa katotohanan. Dito naman sa atin mga kapatid, noong panahon sa pag-distribute dito sa Pilipinas, ang nakarating dito sa Pilipinas ay sino yun mga kapatid? Sino nakaalala? Ang nakaalala ay bigyan ko ng kwan. Meron akong kwan dito. Meron akong 50 pesos. Mga kabataan. Unahin ko yung mga kabataan. May na lang niyo, pamasahe. 50 pesos. Dagdagan ko pa ng 10 piso. 60 pesos na ni. Sino ang mensahero nga nagdala ng literature dito sa Pilipinas? Ayaw paglingi-lingi. Way lingi ay. Sino? Si Abraham? Laruha. Ay beginning kuan ito, ang tinatawag sa ang tawag dito sa Spirit of Prophecy ay tinatawag ito na small beginning into the great ending. Sino siya kapatid? Wala? Wala nakaalala? Sayang 60 pesos.
pamasahe sana ito. Oh. Ang unang mensahero nga naglanding doon sa Maynila ay si Robert Cardwell. Yon, si Robert Cardwell yon. Ang unang mensahero nga nakarating dito sa atin sa Asia, doon sa Singapore, yan sana ang pupuntahan namin noong nakaraan, pero naudlot lang. Yung sa aking service naman mga kapatid, ang credit record ko ay kulang lang ng 1 taon. Makapunta na ako ng Singapore, doon sa libingan ng unang mensahero. Sino yon? Sa Asia? Si Abraham Laro. Nandun po yung libingan mga kapatid. Yan po ang mga mensahero. Alam niyo mga kapatid, napaka-exciting dito sa Palawan. Sino po ang unang mensahero na nakarating dito sa Palawan? True literature mga kapatid. Sister, sino ang makakuan? Dagdagan ko ng kuan, maraming bariyaw. Unang mensahero nga nakarating dito sa Palawan. Nakalanding siya sa Kuyo. Nag-disciple siya og 12 kadisipulo. Sino? Teodoro Mingua. Siya po yung unang mensahero. Si Teodoro Mingua nag-distribute siya og mga literature doon sa Kuyo. At nag-Bible study. Meron na siyang na-disciple nga 12. Ang 12 na yon ay nakalanding, isa sa mga nakalanding diyan sa Fernandez. Ang mga Mingwa nakapangasawa o yan ang may-ari ng mission natin. Nandyan po sa Manalo. Yan po ang history ng ating denomination mga kapatid. Kaya importante ito nga ating malaman. Din sa 1860s, na-organize, adopted ang ating denomination as Conference for 1861, finally established in the General Conference noong panahon na yon. At na-distribute sa buong San Sinicob. Hindi na po noong panahon ang binibis sa katotohanan sa pamagitan ng mga literature sa mga babasahin. Tayo ngayon mga kapatid, minsan ay nasaktan tayo na parang ni-neglect natin ang mga libro. Parang wala tayong time. Ni-neglect natin. Alam niyo mga kapatid, ang ating mga libro ay malaking tulong po sa ating panampalataya. Yung mga manampalataya nga walang basa-basa sa mga salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa Bible, madali talagang mapukling. Madaling ma-backslide. Tama ba, Sister Luna? Amen? Madali. Bakit po? Hindi na alam. Parang nagsaka sa, kuan ba? Sa lubing nga walang hak-hak. Ano yung hak-hak sa Tagalog? Walang hagdan, yung tibhang. Hak-hak yan sa Cebuano. Kaya tayo mga kapatid, pag may gusto nating basahin, basa na habang meron pa tayong antipara. Gilibre na tayo ng antipara eh. Hindi biro-biro yung mga antipara natin. Binigyan tayo ng Diyos. So ibig sabihin, lahat ng katotohanan nga narito sa atin, imbakan tayo. Hindi tayo sabing ignorante. Bakit po? Ito ang vision. Bakit? Kasi the first literature evangelist from the Bible, sino po ang unang literature evangelist? Sa Bible. Ang unang literature evangelist ayon sa Bible, walang iba kundi si Moises. Anong dala-dala niyang libro?
nakasulat ang writer nito mga kapatid. Ang writer ang Diyos. Ang literature evangelist si Moises. Nagdala sa 10 utos. Kaya tandaan natin yan kapatid. Kung paano naugmad ang ating panampalataya. Kaya importante ang spirit of prophecy. Kailangan natin ang pagsunod nito. Kailangan natin ang reformation. Kung ano ang kailangan sa reformation. Ano kahalaga ang pagbago sa ating buhay. Noong ako ay hindi pa nagkasakit, grabing lakas ng magkain mga kapatid ng atay sa manok. Sarap masyado yan. No. Yung atay sa manok, labi na yung balon-balonan. O niya, nagamantika sa maraming mantika. Sarap ba? O niya, sabaw sa baka, mga kalderita, kilawin. Tingkusuga kayo ng kumakaon na. Sarap. Yun ang dahilan na tayo ay nagiging yun ang dahilan mga kapatid na ngayon ay iniisip-isip ko yung aking mga nakaraan. Ganon talaga ang nangyari sa akin ngayon. Kaya huli na ang lahat. Na operahan na ang tiyan. Nakita na ang nanglugdang dito ng mga mantika sa aking bituka. Brother Ronnie. Huli na ang lahat. Kaya yan po. Kailangan tayo ay nagiging maayos ang ating panampalataya dahil nagsimula noong panahon na tayo ay may katotohanan sa pamagitan ng pagbasa ng mga nakasulat sa Bible at saka Spirit of Prophecy. Kailangan tayo makakaalam niyan mga kapatid. Kailan ba na-organize ang Seventh-day Adventist? Nakapunta ba tayo sa mission para tayo ay nakatur doon? Alam ba natin yung ating presidente? Yung ating organization ba ay tama ba ito? Baka magtanong pa tayo nga, sino kaya itong presidente? Ano kaya itong Adventist? Kailan na-organize ang Adventist? Ganun po. Ignorante masyado ang mangyari sa atin mga kapatid. Madali tayong makakita ng kamalian sa ating mga leader. Bakit? Kasi hindi established ang ating panampalataya. Ganon yun. Hindi established. Pero kung basahin mo ang mga nakasulat sa Spirit of Prophecy, makikita mo doon mga kapatid kung gaano katatag ang panampalataya natin. Kaya ang development sa ating panampalataya sa Seventh-day Adventist ay hanggang ngayon na natili na matatag. Kahit anuhin pa ito, hindi na matibag. Kasi ang pundasyon nito kapatid, napakatibay ang ating denomination. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagtatag. Ang sabi ni Sister Ellen White sa early writings, nasabi niya, ito ang nasimula na hindi makapapaniwala kung paano ito nagiging maitatag at lumaki ng lumaki na hindi mapipigilan. Hindi mapigilan. Maraming tumibag, marami akong nakausap ng mga reformador, mga sabi nila, kami nasa katotohanan. Nagbasa kami sa writings ni Ellen White. Nagtatag ng another nga simbahan. Pero ngayon mga kapatid, ilang bisis nang pinapalitan ang kanilang title. Wala sila. Kaya sabi ni Apostol Paul, parang lasing. Parang lasing na. Papalit-palit ng pangalan. Primero, ang logo nila parang bula. Sunod, merong parang may cross, gaya-gaya sa atin. Pinalitan nila kasi ayaw nila ng may cross. Ayaw nila ang mga logo. Kuwan daw. Iya daw na sa mga tinatawag niyan. So yun po, kahit anong mangyari, hindi po sila magtagumpay. Bakit? Kasi ang nagtatag din sa katotohanan ay ang Diyos.
Si Ellen White, mga kapatid, ay isa sa mga nakikita niyang visyon sa pangalan at ang ministering ito'y suportado sa Diyos. Sa Levitico 27, versikulo 30, to be used for the support of the ministry, thus a solid financial basis was created for the overseas expansions of the church. Kaya sabi ng Diyos, kinakailangan tayo ng tithes and offering. Kailangan tayo ng magbigay ng offering. Bakit? Para maitatag ang ating denomination at panampalataya na mayroong katotohanan. Kaya yun po. Kung minsan tayo na misinterpret natin yung mag-collection ng tithes and offering. Bakit ito ay anong gagawin diyan? Kasi storehouse ang sinasabi. Ang storehouse, mga kapatid, yun po yung ating dadalhin, ang ating mga ikapo upang gamitin ito nga pagkain na itatag yan, mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi matibag. Ang conference, nag-away-away, nakipag-debate sa Adventist, Seventh-day Adventist. Ang sabi nila, kami po ang may authority na may connection sa General Conference. Pero ang katotohanan, mga kapatid, hanggang ngayon sila, nag-anam-anam sila og kaliit. Nag-anam-anam og kawala. O, paano mai-saturate ang buong mundo kung tayo nagkakamali ngayon? Diba? Huli na ang lahat. Huli na. Kailangan tayo ay matalas na paningin para sa katotohanan. Ang Diyos ay mayroong tinatag nga katotohanan na dinidistribute ito sa pamagitan ng ating mga pioneers sa ating panampalataya. Kaya ang organisasyon sa Union Conference 1901 naging na-organize, then the transfer of ownership of management of all institutions to the organizations where they were located, and creation, department, Sabbath school, lahat po nga division at department sa ating iglesia, ito ay naitatag nga tunay. Kailangan natin malaman yan, kapatid. Kailangan natin malaman yan. Bakit? Maging ignorante tayo sa sa ating panampalataya. Kaya ngayong gabi, nais ko lang inire-remind. Ang sabi ng Biblia sa Revelation chapter 18, ang sabi niya, at nakita ko ang ikatlong anghel. Anong representation doon, mga kapatid? Sa writings ni Ellen White, ito ay mga nakasulat, kapatid, book na ito'y ginamit noong panahon hanggang ngayon. Ginamit ng Diyos upang tayo ay maitatag ang katotohanan sa ating pagbasa. Kumusta po ang ating pagbasa? Basa ba natin ang mga spirit of prophecy? O propesya ng Bible? Hindi ba tayo nag-neglect sa mga aklat nga ito'y nagbigay sa atin ng katotohanan? Kumusta po yung ating devotional book? Kumusta ang ating lesson? Kumusta ang ating Alpha and Omega? Meron ba tayong Alpha and Omega sa bahay? Meron ba tayong The Great Controversy? Meron ba tayong Ministry of Healing? Kung wala pa, mga kapatid, sikap tayong makabili. Bili gani tag cellphone nga medyo mahal-mahal. Bili tayo, mga kabataan. Bili mo. Ayaw mo sige bit-bit anang cellphone kayo na. Grabe na. Ang atin ngayon na meron tayong katotohanan. Magbasa tayo para meron tayo alam. Ang sabi ng Diyos na tayo ay maging may katotohanan kung tayo'y magbasa. Magbasa, kapatid. Saan natin mabasa yan? Revelation chapter 1, verse 3. Papalad ang magbasa. Ang makuha natin sa pagbasa, Juan 5:39, buhay na walang hanggan. Anang lahat, mga kapatid, hindi ako ang nagsabi, kundi ang Diyos. Tayong lahat
ang sinasabihan. Pinapaalalahanan tayo na huwag sana tayong malulung sa impluensya sa sanlibutan ito. Na marami tayong mga nagiging busy tayo sa pangsanlibutan na mga kaguluhan sa sanlibutan. Pagsisikap para sa ating pangsarili. Ano ang layunin natin niyan? Ang pinakalayunin na turo ng Panginoon na tayo ay makarating sa karya ng langit. Salamat at happy Sabbath. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Para po sa ating pagtatapos, ating pong awitin ang Holy Time. Tayo pong lahat ay magsitayo. Maraming salamat, Amang Banal, nandiyan ka sa mga langit sa inyong mga salita. Simula ng aming mga pioneering sa panampalataya hanggang ngayon, hindi nagbago ang aming panampalataya upang lalo kaming maging matibay na hindi matibag ang aming pagsunod sa inyo. Pagpalain po ang iglesyang ito. Ang plano sa kaligtasan sa lugar na ito ay magkaroon ng tunay na tagumpay at maging maayos at lumakas pa ang pagkakaisa sa iglesyang ito. Pagpalain po ang mga salita niyo na ito'y manatili sa aming puso't isipan at uuwi kaming masaya at tulog at makabalik kami bukas patuloy sa pagpangilin sa inyong araw na Sabat. Salamat sa inyong pagdinig sa aming daing. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.